ng 40, kulang pa. Nung minsan, may mga tao din na 45 ang bayad, gagawing 80. Hindi pare-parehas ang klase naman ng tao. Minsan nakasakay ako ng mga madre, kasakay ako ng mga pastor, minsan kasakay ako ng mga iba't ibang mga churches. Ang pinag-uusapan, tsismis. Hindi nila alam, siyempre hindi ka pakilala, naka-uniform ka. Kaya sabi ko, anong klaseng mga churches ngayon? Anong klaseng mga tao ngayon? Naiisa lang naman ang binanggit na scripture. Oh, sweldo doon, kita doon, allowance doon, lahat pinag-uusapan. Ano ba ito? Sabi dito, 1 Thessalonica, that you may walk honesty. Ipoprove niya na galing siya sa loob, lalabas siya. Paglabas niya ngayon, ipoprove niya ngayon na ito ngayon ang nakita ko sa loob. Anong nakita mo sa loob? Ah, may Christ Sabbath, may perfect birth of Jesus Christ, may first day of the week. Ngayon, hindi na maituro ng mga tao ngayon yan. Pag tinanong mo, ano yung first day of the week? Paano mo putanayan, hindi alam. Ibig sabihin, pag nakita mo kasi ang loob, halimbawa, pagpasok mo sa loob ng bahay, kita mo, ano bang bahay ni sister ganito? Ang bahay ni sister ganito, pagpasok mo, may doorbell. O kaya, pagpasok mo, ang kulay ng pinto niya, green. Pagdating mo sa sala, makikita mo na meron siyang 10 upuan, meron siyang TV, meron siyang radio, meron siyang wifi. Yung nakita niya, yun ang sasabihin niya sa loob ng tahanan ng isang tao. Dahil nakita niyo po yan. Ganon din itong kaharian. Pagpasok sa tahanan, ano bang mga ordinances ng Diyos? Okay, like today, we believe also the Jews Sabbath, na ang Sabbath ng Jew is Saturday. Now, in our time, if we took dispensation, ang Sabbath ni Christ, which is today, from 6 a.m. up to the 9th hour, which is 3 p.m. Okay. So, pag tiningnan mo, okay, 3 p.m., 9th hour. Pag sinabing 9th hour, anong araw? Sabado? Pag Sabado, pakibigay sa akin yung scripture. Hindi maibigay. Sunday, okay, pakibigay sa akin yung scripture. Hindi maibigay. Sa atin naman, Huwebes, Merkules, pakitingin ng scripture, meron tayong maibigay. Pero hindi galing sa atin, galing sa propeta. Kasi lahat ng aral sa Biblia, bago si Christ lumabas, may propesya na ang propetang nagpaliwanag tungkol sa Christ Sabbath maging sa first day of the week, iisa lang, si Propeta Daniel, at makikita sa Daniel chapter 9. Siya pong nagsabi niya. So, pag lumabas ka ngayon, yan ang sasabihin mo. Na nakita ko, ito yung oras, ito yung araw, ito yung nasa loob ng 7th day. Ngayon, pag tinanong mo, anong Sabbath nyo? Merkules. Paano naging Merkules? Hindi ko alam. Hindi mo nakita ang nasa loob. Pag hindi alam ng tao at maipaliwanag, ang nasa loob ng karyan ng Diyos, hindi pa siya nakapasok. Pag tinanong natin ngayon, ano ang Sabat ni Kristo? Sa Roman Catholic, Sunday. Okay, anong meron sa Sunday? Ang Sunday, 7th day. Paano naging 7th day ang Sunday? Basta 7th day. Anong sinabi ng mga propeta? Ito ba scripture? Nasabihin ngayon ng, ng kausap mo, scripture po. Okay, tingnan nga natin ang scripture. Saan si scripture? Basta scripture. Anong book? Anong chapter? Anong verse? Basta scripture. Parang sinabi mo, nakita ko ang bahay ni sister, may puno yun eh. Kanya yun eh. Kasi nakita ko nakatayo siya dun eh. Anong tsura ng bahay niya? Anong kulay? Saan banda? Anong number? Basta yun yun. Hindi po ganun. Kasi po, ang talata,
except a man be born again, you cannot enter the kingdom of God. Ibig sabihin, if any churches today, ang Diyos nagbigay ng doctrine sa mga churches sa ikatitibay. Okay. And that is gospel of the kingdom. Ang gospel of grace, ang church, nag-encourage sa lahat ng tao na maglingkod ka sa Diyos at paniwalaan mo iyong tagapagligtas, walang iba si Jesus Christ. Tinawag si Paul para sa Gentile para ituro ito. Yung galing sa Egypt, okay, nilabas ng Panginoon para ipasok sa promised land. Ang tanong, sinong nakapasok sa promised land? Dalawa lang, Josue at si Caleb. Ay paano yung bayan? Nagbago na kaya ng panibagong generation pagpasok doon. Kasi po, hindi nila naintindihan, okay, hindi time nila yon, time natin ngayon. Okay? Ito na through Jesus Christ. Nilino ni Paul that ye may walk honesty towards them that are without, and that ye may have lack of nothing. Wala nang problema ang pera. Wala nang problema ang pagkain. Kundi ang kagalakan na lang sa Espiritu ang pag-uusapan kung paano ka magagalak. Wala nang problema, anumang problemahin, kundi ang kagalakan sa Espiritu. Sapagkat pag lumabas ka sa daigdig na ito, galing ka sa loob. Pag galing ka sa loob, alam mo i-discuss ang nakita mo sa loob. Pero pag hindi alam ng tao ang nasa loob na i-discuss sa labas, hindi ka pa talaga nakapasok sa karera ng Diyos. Yung ba, nakikinig lang tayo, hindi natin alam. Ano ba yung pag-transfer na yan? Paano ba? Hindi natin alam. Basta napabilang na ako sa grupo na yun. Mga kapatid, huwag maglukuhan. Kasi po, kailangan maging malinaw sa atin ang paglilingkod sa Diyos. Ang time dapat natin i-focus doon sa aral ng Diyos, hindi sa mga bagay na pakikipagdebate, i-disregards mo ang katunayan, hindi po. At hindi dapat disregards ang counseling ng sino man, tulad ng aking nakakausap, no, nagpakilalang membro, tapos magtatanong lang daw siya. Nung tinuturoan mo na siya, lumalabas na hindi pala membro, talagang marunong na. Hanggat sa lumiliko na siya at gumagawa ng mga pagtitrigger para sa debate. Pero binagbigyan ko siya ng maraming paliwanag. Ngunit, ang problema lang na nakikita ko, sapagkat actually, pag preacher ka, nandyan ang Bible, nandyan ang mga concordance, kompleto na ngayon, wala ka ng problema dyan. Ang kulang na lang yung understanding mula sa Diyos. So, biblically, yan po ang ating sinusundan kasi base sa scripture tungkol sa karan ng Diyos. Puro spiritual. So, pag naglagay ka ng apostol kasi sa iyong leadership, unang tanong yon, sino naglagay sa iyo? Sapagkat ang tumawag sa 12 apostol, si Kristo. Ang tumawag kay Apostol Pablo, si Kristo. Ngayon, sino ngayon ang tumawag nitong mga apostol ngayon sa panahon natin? Sino rin ang tumawag ngayon sa mga nagpakilalang mga propeta at propetisa? Yan ang malaking tanong na hindi mabigyan ng kasagutan. Kaloob, yes. But physically, na ipikilala mo yung sarili na ikaw ay propeta at apostol, reject ka sa Diyos. Automatic yun. Ngayon, sino din sa mga apostol at propeta na nangulikta sa palengke? Yes, kailangan may pangaral, sabi na binasa kanina, ang kaharian ng Diyos sa buong sanlibutan. Saan ba yun? Mateo, basa. Hmm. Basa. At sinabi ni Jesus sa kanila, Hmm. katotohanan ang sinasabi ko sa inyo,
na kayong nagsusunod sa akin, Mm. sa pagbabagong lahi, pagkauupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kalortian. Mm. Kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. Mm. Nasaan doon yung ituro ang kaharian? Verse 28, Okay? 18 to 19. Sabi dito, sa 18, all power is given unto me in heaven and earth. Pagdating dito sa 19, sabi dito, dahil dito magsiyaon na kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. Mm. At sila ay inyong baptismuhan sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Ituro, sabi, at na ituro ninyo sa kanila kagandarakin ng lahat ng mga bagay Mm. na inuutos ko sa inyo at narito ko'y lagi sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi ba niya nang laging binabasa? Pagka ang utos tungkol sa pangangaral sa buong daigdig. Nasaan doon yung kaharian ng Diyos? May nakita kayo? Oh. Ang order, ituro ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Doon sa talatang yun, meron ba? Ha? Okay. 24:14 ng Mateo. 24:14. At ipangangaral ang ebanghelyo ito ng kaharian ng buong sanlibutan. Mm. Pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa. At tumagkagayo'y darating ang wakas. Ang gospel of grace, hindi siya pwedeng i-claim at manatili ang isang tao at sabihin niyang siya ay nasa ilalim ng kaharian ng Diyos. Kundi ang order ng Diyos na ipangaral sa buong daigdig na doon sa Mateo chapter 28, hindi ang grasya kundi ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, itong mga nasa loob ng kaharian, tuturuan sila, ititraining sila ng Diyos. Kaya bago siya umakyat sa langit, sa Acts chapter 2, nag-seminar siya in 40 days sa mga apostol. Anong topic? Tungkol sa kaharian ng Diyos. Bago siya umakyat sa langit. Itong loob ng kingdom, tinuturo ngayon sa loob ang kahalagahan ng paghahari ni Kristo na ang professor diyan Espiritu Santo. Amen. At yung tuturuan nito, ititraining yan, ipaunawa sa kanila yan, lahat yan, para paglabas nila sa sanlibutan, yan ang isasabihin din nila. At yan din ang magiging patutuo nila. Ang tanong, sinong nangangaral ngayon sa social media tungkol sa kaharian ng Diyos? Karamihan sa mga Christian, hindi na nagsabat. Karamihan sa mga Christian, ang first day of the week, katulad sila ng araw na pinagkaisahan nila sa gathering. Pag tiningnan mo ang mga communication sa social media, pag tinanong mo, anong religion po kayo? Kami po ay one God believer. Ang Diyos, Espiritu, nahayag sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Tinanong ko, anong pangalan ng Diyos na kinikilala niyo sa bagong pangalan? Sabi niya, Jesus Christ. Sabi ko, perfect. Tanong uli, sabi ko, kaya ka ba na ang Sunday ay first day of the week? Sabi niya, iyan ang tamang pagsamba. Okay, bigyan mo ako ng scripture. Patunay na ang Sunday ay first day of the week. Hanggang ngayon, di ako sumasagot. Kaya mahirap magdunong-dunungan. Okay? Mahirap mag-declare na ako ay born again, ako ay preacher, ako ay leader, ako ay lingkod ng Diyos. Kasi pag tinanong ka, hindi mo mapatunayan sa labas na talagang nakita mo yung loob ng kaharian ng Diyos. Ngayon, subukan mo itong mga nag-expose sa social media like YouTube and Facebook. Tanungin mo yan. Paano mo napatunayan na ang Sunday, first day of the week, mga kapatid, 0-0? Paano mo napatunayan na ang Sunday ay 7th day of the week or Saturday ay 7th day of the week? Walang maisagot, puro 0-0. Ibig sabihin, puro fake na nag-declare
ng 7th day of the week, first day of the week, pero hindi maibigay ang sustansya from the Bible na ito talaga ay spiritual in favor of God. Ibig sabihin, hindi totoong nakita o napasok nila ang kaharian ng Diyos. Ngayon, ang kaharian ng Diyos, just like a kind of spiritual. Okay? Kaya sabi nga, ang kaharian ng Diyos ay kagalakan sa Espiritu. 14:17, binasa kanina. Itong interpretation, share ko lang ng ibang interpretation na hindi galing sa akin. Ang interpretation ng iba, hindi ka pwedeng makapasok sa kaharian ng Diyos kapag meron ka pang flesh and blood. Kailangan, espiritu ka na. So, pag iniisip mo, kailangan mamatay ka muna. Mailibing ng 6 feet below. Dahil pag tayo ng isang kaluluwa, espiritu na siya, makapasok na sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang interpretation. Kaya ngayon, born again, Roman Catholic, anumang Christians ang pagkakilala niya, pag may namatay, una-unahan lang yan. Doon talaga tayo pupunta. Naglingkod ka pa sa Diyos kung ganyang mentality. Naglingkod pang isang tao, nangaral pang isang tao, ganyang mentality. Kasi gidinaya yung mga tao, kunwari, nakita nilang kingdom, pero hindi talaga nakita nila. Nagsisinungaling eh. Pag tinignan mo ang Revelation chapter 21 verse 8, nandun, liar. Saan papunta? Second death. Pati mga pastor, mga nangangaral ngayon, papunta doon. Diyos ko po, sabi ko, hindi ganon ang katayuan ng Christian kapag siya nakakita sa kaharian ng Diyos. If you come out from among them, which is the worldly traditions, you must follow the spiritual mandate comes from God. Out of traditions of man. Colossians chapter 2 verse 8. Sapagkat sabi doon, ito ay hindi kay Kristo. O pag hindi kay Kristo, ibig sabihin, hindi talaga nakakita sa kaharian ng Diyos. Paano niya sabihin sa labas, hindi niya talaga nakita. Halimbawa, yung time natin minsan, ibang mga Christians, mga preacher, nagko-comment sa atin pong mga post. Tinatanong ko, yung doctrine sa first day and seventh day of the week. Hindi alam. Mga pastors, mga ngaral yun. Mayroong iba nag-criticize pa, tinatanong ko, okay, ang galing nila, mga verse, kami lang ang tama, okay. Thank you, kayo ang tama. Itong tanong ko, tama pala kayo eh. Kailan ang first day of the week? Binya Sunday. Okay, thank you. Bigyan mo ko ng scripture. Basta Sunday. Hindi totoong nakita mong loob. Sinungaling. Oh. Magaling mag-preach, magaling mag-ano ng Biblia, magaling magtalakay, ang daming bersikulo. Tinatanungin mo, kailan ang 7th day of the week? Sa Christ dispensation, sa Christ Sabbath. Ay, wala na yan. Kasi po, hindi niya alam actually ang address at number ng bahay, hindi niya napasok talaga yon. Yung kaharian, kasi may proseso. Even in our time, physically, if you believe first Jesus Christ as Lord and Savior, and you can enter the kingdom of God, you can, across the process of God, you can see the kingdom. What is the beautiful kingdom of God? Kaganda, mga kapatid. Kaya sabi ni Paul, nung nakita niya, yung katawang yon, aywan ko, first and second and third body, Diyos lang nakakaalam. Pero ganyan ang standing ng mga tao nakakita sa loob ng kaharian ng Diyos. Ngayon, itong paniwanag ni Paul, spiritual, na kapag kayo nasa loob na ng kaharian, hindi na kayo mapagkailangan. Hindi na yung wala akong masaing, wala akong makain, wala akong pera. Tapos na yan, tigil nyo na yan. Ang tanong, bakit laging ganyan sa bibig? Kasi po, may hadlang. Ang hadlang niya, scribe and Pharisee. Sila yung naghadlang yan. Makikita natin mamaya yan. Sapagkat, ito po ay atin pong pag-aaralan dahil mabigat po ang naging labanan ngayon ng mga tagapagturo, lalo na po pagdating sa ating panahon and every churches, sapagkat may mga tao po na talagang umasa, siyempre, una tayo sa Diyos. Pero titiyakin natin ang ating paglilingkod sa Panginoon na ang pagpasok sa kaharian niya by the will of God, hindi will ng tao. Okay. So bago yon, tingnan muna natin itong Revelation chapter 14 verse 20.
nayurakan ang pisaan ng ubas sa labas ng bayan. Hmm. At lumabas sa pisaan ng ubas ang dugo Yun. na umapaw hanggang sa mga primo ng mga kabayo. Hmm. Sa lawak ng 1,600 estadyo. Hmm. Lawak. Di ba? Ilang namatay na mula nung tinakda ang sanlibutan. Time pa ni Eva at ni Adan. Sumabog na eroplano, nasunog na barko, nadaganan ng lindol, ilang building na nga durog, ilang taong nadaganan, patay. Ibig sabihin, yung dami na yung patay pag sinukat mo kung ilang litro ang dugo sa isang tao. Wala naman tayong imbalsamat dito. Alam ba natin yun? Ilang litro ang dugo sa loob ng isang katawan? Halos walang galon. Isang galon naman. Isang galon. Iwang galon ang laki. Ngayon, kung isang galon sa isang tao, ay kung meron ng 50 billion na mga taong nangamatay, di ganun din karaming dugo. Iyan ang mangyayari sa labas. Ibig sabihin, pag ang tao nasa loob ng kahirapan, secured siya. Kaya nilabas ng Diyos ang Israel dahil hindi secured ang Israelita. Nilabas ng Diyos ang Israel from Egypt. Tayo naman ngayon, nilabas ngayon mula sa kasalanan. Like Egypt. Paglabas natin ngayon, pinasok tayo ni Kristo sa kaharian ng Diyos para ituro sa atin ang mga law and ordinances sa loob ng kaharian ng Diyos. Like today, Sabbath of Christ, number 1 yun. Tinuro yan. Pag natuto ka na dyan, ititrain ka in how many years, ilalabas ka ng Diyos. Para doon sa labas, ipatutuo mo yan, ipangaral mo. Yan ang order. Ipangaral ang kaharian ng Diyos sa buong sanlibutan. Gospel of Kingdom, ha? Ngayon, ipatutuo mo yon. Para itong labas, mabuksan, dadalhin sila ng Diyos sa loob. Para lalabas na naman sila para ipoprove nila. Ngayon, dito sa mangyayaring ito, bago nangyayari ang lindol ng Bugo-Cebu, bukas natin alam kung ano mangyayari. Mapabilang dyan sa dami ng dugo na yumurak sa katotohanan ng Diyos. Sa labas ng kaharian yan, wala sa loob. Pastor, ang loob ng kaharian ay katulad ng isang church. Hindi. Hindi siya group, hindi siya organizations. Ang kaharian ng Diyos, sabi ng Scripture, wala doon, wala dito, kundi sa puso niyo. Kailangan ang puso natin makontrol sa paghahari ng Diyos. So, anong binigay sa ating Scripture? Hindi na tayo mapagkailangan. Kung anong ikatutuwa ng Diyos, gawin natin. Yan ang church. Yan ang pinagharian, yan ang nakakita doon sa loob. Yan. Kaya merong binasa kanina na yung isang mayaman, yung isang individual, pag nakita mo ang kaharian ng Diyos, like treasure, pag nakakita ka ng isang treasure, nandoon, yung inupuan mo, pagbinta mo. O, di ba scripture yan? Binta mo. Bibilhin mo ngayon yung isang lugar na nakita mong may treasure. Yan na. May nagpropesiya yan, nagkwento sa akin yan, na literal ginawa niya. Hindi niya alam na may process yan. Pastor, ito ang vision binigay sa akin. Ano yung vision? Yung paglilipatan mo, mga ganun. Okay, thank you. Hindi niya alam ang strategy ng scribe and Pharisee. Kasi po, sila yung humahadlang yan para hindi mo makuha. Silang humahadlang yan. Okay, hadlangan ka yan, hadlangan ka. Ngayon, itong lugar na bibilhin ng isang tao na nakakita ng isang lugar na may treasure, kayamanan. Lahat ng binibili niya, bilhin niya yun. Yan na. So sa literal na kalagayan, kung 1 billion, bilhin mo 1 billion. Hindi ganun, spiritual yun. Itong taong ito, binili talaga literal. Praise God. Spiritual po, yan. If you are a kingdom of God inside of your heart, ikaw mismo sa sarili mo ang bibili nun from God. Kasi yung Ehipto,
talagang ubod ng pang-aalipin sa kanyang bayan, nilabas ng Diyos yung Israel. Through Jesus Christ, by physical situation, nagpatay sila ng kordero. Sa time natin, si Christ nagbuhos na ng dugo sa cross ng Calvary para ilabas tayo sa Ehipto ng kasalanan, para ipasok tayo. Diba, nagpaliwanag si Paul, kayo ay alipin ni Kristo. Ibig sabihin, ikukulong ka ni Christ as His servant. Turuan ka, i-training ka dyan. Yan. Kaya may proseso ang mga churches. And then, pag natuto ka na, lalabas ka na ngayon. Ito kaya nangaral sa palengke. Galing na sa loob yan. Okay. Kung galing sa loob, lumabas na sila, nangaral na sila dyan. Si Kristo, tagapagligtas, di ba? Itong support, bigay. Ito po, offering sa Panginoon. Okay, tanongin ko kaya yung mga preacher na ito. Di tinanong ko, magkano ang toka mo pagdating ng December? Hindi sumasagot. Bulahan daw ako. Sabi ko, tinatanong lang kita. Kasi po, may mga distrito ngayon na naka-assign, tinukahan ng 30,000, 40,000, 50,000 every December yon. Isipin mo, okay, pwede kong gawin yan. Ang problema, hindi ginawa ng mga apostol eh. Kung ginawa ng mga apostol, gagawin natin. Hindi. Bakit? Dito, kapag nasa loob ka ng karya ng Diyos, hindi ka na mapagkailangan. Bakit kailangan magsupot-supot ka pa doon sa mga tao? Pipilitin mo pang magbibigay. Dito nga hindi ka na mapagpangailangan eh. Okay. Paano, Pastor? Meron tayong mga charity program. Problema ng Diyos yun. Dahil nasumpungan niya, nung taong yon, kayamanan na mula sa Panginoon. Di siya mag-provide. Kaya sabi ko, okay, magaling ka na, matanggal ka na. Tinanong ko, anong araw ang first day of the week? Yan ang pagsamba. Okay, bigyan mo ko yung scripture. Walang naibigay. Hindi kasi nungalingan, hindi nakakita sa loob ng karya ng Diyos. Ang daming sinungaling ngayon. Ngayon, tingnan natin na yung binanggit natin kanina, okay, meron lang tayong titingnan sa ating pong pinag-aralan. Saglit lang, no? Total, naka-monitor naman tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tingnan muna natin na silipin ko dito. May record ako dito na titingnan natin. Ito kasing humahadlang, no? Yung humahadlang, kung bakit ang tao hindi makapasok sa karya ng Diyos. Mabigat po ito eh. Sa English kasi, dito sa dictionary, binasa ko yung prohibited. Yung prohibited. Yun yung humahadlang. Na ang humadlang sa ating panahon, walang iba yung skriba. Yan na. Yung skriba sa Bible, pag tinignan nyo po, mga kapatid, ito yung karakter nila. Kukuha tayo ng maikling time doon sa scribe and Pharisee. Yan na. Yung binanggit ng scripture sa Matthew chapter 5 verse 20, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi ihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga Pariseo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsipasok sa karya ng langit. Ayan na. Ang ibang interpretation dito, kailangan ilibing ang tao 6 feet below sapagkat hindi papasok doon by flesh and blood sa karya ng Diyos. So, by spiritual interpretation. Pero sa paliwanag ni Paul, kailangan ipakilala nyo sa labas ang tungkol kay Kristo, yung patotoo. Ibig sabihin, buhay ka na tao. Magpatunay ka sa labas, sa sanlibutan, na ikaw talaga binago ng Diyos. Hindi siya interpretation na dadaan ka muna ng 6 feet below bago ka. Ibig sabihin, ang turo niyan, kailangan malagpasan yon sapagkat ang turo ng mga scribe at parasiyo, ganyan, may hayabang.
meron akong isang sinabihan, okay, huwag mayabang ha. Tumigil na siya, hindi na siya makipagdebate sa akin. Ngayon na. So, ang humahad lang talaga actually, walang iba, yung scribe and Pharisee. Matthew chapter 7 verse 29, sapagkat sila'y kanyang tinuturo ang tulad sa may kapamalaan at hindi gaya ng kanilang mga eskriba. Ano ba yung katuyuan ng mga eskriba sa inyong pagkaalam? Ha? Ano bang ano ang pagkaintindihan sa mga eskriba? Sila yung mga aha, sila yung mga magaling manunulat, sila yung mga professional, sila yung mga secretariat na magaling magpaliwanag, magsulat, magturo. Sila yung matataas ang mga profession. Yan ang mga scribe and Pharisee. Mga tagapagsulat, editor, teacher, jurist. Kaya sila yung gumagawa ng paghahadlang. Kaya tinawag siyang prohibitive. Sila yung humahadlang para yung tao hindi papasok doon sa kaharian ng Diyos. Hahadlan na ngayon. Gagawa silang ng mga hadlang. Ang gumagawa niyan is scribe and Pharisee. Hahadlangan yung tao para huwag na siyang makapasok. Hadlangan siya. Ngayon, pag ginadlangan siya, nasa labas yan ng kaharian. Pag nasa labas yan ng kaharian, kalaban niya ang Diyos. Kasi doon sa labas ng kaharian, hindi Diyos nag-ahari doon. Sa Old Testament, Ehipto. Sa time natin kasalanan, Diyos-Diyosan, traditions of men. Ayan na. Ang gumagawa ng paghadlang yan, iskriba. Mayayabang, mapagmataas. Silang gumagawa niyan. Okay. Ang kawawa nitong nilalang, hindi na siya makapasok kasi hadlangan siya. Hadlangan siya. Gusto niya pumasok pero may hadlang. Tinawag siyang prohibitive, yung mga umahadlang. Nang gumagawa niyan, iskriba. Sinong iskriba sa ating panahon? Nagmamagaling, nagdunong-dunungan, naghusay-husayan, mapagmataas. Yan ang mga iskriba. Yung bang glory to me, yung gusto niyang siya ay mapurihan, gusto niya siya ay ang tao bibilib sa kanya. May mga taong ganun eh. So, pag sinabi mo, halimbawa, evangelize ka sa tao. Sabi mo, ikaw ba ay Christian? Opo. Anong church ka? Ano kami, Jesus is Lord. Ay, huwag ka dyan. Kasi yan ay dibaril ang leader niyan. Yan ay hindi sa Diyos. Doktrina niyan ay Roman Catholic. Ba't hindi mo hayaan ang taong pumasok doon sa church? Ba't mo hadlangan? Ibig sabihin, yung tao yun, iskriba. Para sa akin, ma'am, anong church po kayo? Kami po ay mga Christian. Very good. Born again po kami, sir. Hindi ko sinasabi, wala kayo sa Christ government, hindi kayo hindi ko sinasabi yun. Ang importante, Christians ka. Diyos lang nakakaalam. Kailan ang taong ito papasok sa kaharian ng Diyos sapagkat ang pagpasok sa kaharian ng Diyos, spiritual, first, water, and then, spirit. Trabaho ng Diyos yun, trabaho ng tao. Na kailangan, nasa loob ka, paglabas mo, ang bibig mo, ganun din. Ngayon, itong mga humahadlang, yung prohibitive, ito yung mga eskriba na humahadlang. Simba ka, wag. Punta ka sa church, wag. Hindi na. Wag dyan, mga yan. Ay, ganyan po, mga kapatid. Pero wag kang iiyak pagdating ng panahon. Dahil, ang nasa labas, lilipulin ng Diyos. Ngayon, ang daming umiiyak ngayon. Okay, Cebu, 6.7. Sa panahon natin ngayon, sino kayong natatawa? Nakakalungkot yun. Sabihin natin, nasa Panginoon naman ako. Yes, gospel of grace, nasa Panginoon ka.
Pero sa gospel of the kingdom, hindi ka sure. Dahil ang iingatan ng Diyos sa loob ng kaharian. Yung sa labas, yan na. Kaya may evangelism. May nangangaral house to house, kasi ang nasa loob lalabas sila para i-prove nila na itong aral ng Diyos. Kaya may house to house, may evangelism, may Bible study. Pero pag tinanong mo, itong nag-evangelism Bible study, hindi si Kristo naman tinuro. Pag tinanong mo ang Sunday ba, first day of the week, ay sunod na lang tayo kasi yun ang kinagisnan. Ang hari natin hindi si Paraon, si Kristo. Ibig sabihin si Kristo ang ating susundan kung kailan ang first day of the week at kung kailan ang seventh day of the week. Ang gulo na nga ng daigdig eh. Presidente natin ang gulo. Mga senador nagkagulo. Congressman, ilang billion ang nawala ng pera dahil sa corruptions. Anong nangyari? Dahil mali ang pagsunod ng tao sa Diyos. Na ang ginadiyos ng mga tao pera. Sinong may kasalanan? Mga tagapagturo. Sinong hadlang? Mga eskriba. Ang mga eskriba tapos ng engineer, tapos ng architect, tapos ng mga consultant, ilang profession tinapos yan. Yan ang eskriba. Kaya ngayon, actually, wala nang taong makakatakas sa galit ng Diyos. Lahat ngayon na may isip na mag-traitor sa isang tao, ibubulgar na siya ng Diyos. Lahat ngayong nagkasala, hindi lang sa individual, kundi by nationwide, Diyos na ang magdalantad niyan. Tiningnan natin, at ganito tumingin ang Diyos, kung anong nangyayari sa daigdig, kung anong reaction ng mga Christian, sila ba'y napenetrate sa problema, sila ba'y nakikisawsaw na rin sa usapin, sila ba ay masaya lang sa Espiritu Santo, nangaral sila ng ayon sa turo ng Diyos, kaya magkalantara na ngayon lahat. Praise the Lord. Yung katotohanan na hindi natin nakita mula pa noon at makita natin sa panahon ngayon. Mukhang bumigay ng iyong Okay. So, ito po ang atin ngayong sinasaliksik sa hapong ito na login ng Diyos na makita natin sa panahon natin ang atin pong katunayan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos na may pagpatuloy natin. Okay. Puntahan natin yung isang paliwanag sa Biblia. Marami po tayong gustong ilatan po dito mga kapatid. Ngunit, balikan natin yung sa Revelation po. Sa aklat ng Revelation natin pinasa. 14:20. At niyuratan ang pisaan ang 14:20. ubas sa labas ng bayan at lumabas ang sa pisaan ang ubas ng tubo na umaapaw hanggang sa mga prino ng mga kabayo sa lawak ng 1,006 estadyo. Ganun ka kalalalim, no? Karaming pinatay Oo, ng kadami. So yun, ba't pakiayos nga pagbasa nun sa talatang yan? Chapter 14, 14 verse 20. 20. At nayurakan ang pisaan ng ubas sa labas ng bayan at lumabas sa pisaan ng ubas ang dugo na umapaw hanggang sa mga prino ng mga kabayo sa lawak ng 1,006 estadyo. Yeah. So, ganun karami po ang pag-uusapang napapahamak sa labas ng karya ng Diyos. Kaya mahalaga ang turo, hindi lang sa isang religion na maging born again ka, kundi yung makita ng tao ang itsura sa loob ng karya ng Diyos. So, sa loob ng karya ng Diyos, hindi po yung katulad sa panahon natin na literal, kundi mga ordinances ng Diyos sa loob ng karya. Halimbawa, anong meron sa time natin na kailangan maging malinaw? Perfect birth of Jesus Christ, perfect Sabbath of Jesus Christ, perfect Passover, New Year, Pentecost, Feast, Tabernacle, and ano ba? So, verse 20. Yung Sabbath, Rest of the week. 70 week. Yeah. So, yan lahat ay nasa loob ng karya ng Diyos. Kaya lang, hindi mo siya maituro kung hindi ka nakapasok. Kung ikaw nakapasok at ituro mo sa hindi nakapasok, ang sasabihin sa iyo, debate na lang ang nangyayari.
Pero ikaw nakapasok ngayon at nakita mo, kailangan, sabi nga, pag ituro mo na may kainahunan, may kapayapaan, ganyan. Kasi sila, sa mga hindi nakakita, talagang makipagbibado yun. Sabihin kayo may tama, kayo mali. Katulad yan, tinatanong nila, saan galing yung Christ government? Nakakatawa naman yan. Kasi ang Christ government nasa loob ng kaharian. Alam niya kung sino ang kanyang hari. Pero pag hindi niya alam at napasok ka rin ng Diyos, hindi niya alam yung Christ government. Sabi ko, script yan. Isaiah chapter 9, ba't ninyo nabasa yan? O paano niya na yan? Christ, the mystery of Jesus Christ. Aralin mo yun. Bigay sa'yo ng Diyos. Kung anong aral sa spiritual understanding is a mystery of Jesus Christ. So, ang government is mystery. In the name of Jesus Christ, mystery. Law and ordinances of God, mystery. Yung from law, dadalhin ngayon sa grace of Christ and then to enter the kingdom of God. Yan ang tuntunin sa loob ng karang ng Diyos. Pag nasa loob ka, kita mo yung itsura ng kaharian. Kita mo na. Lalabas ka ngayon para ituro mo. O pwede ka na mag-evangelize. Pero pag hindi mo alam, huwag mo na. Kasi po, kaharian ng Diyos ang pag-uusapan. Tara ito sa kongrepi. Binasa kayo natin before ng 14 ng Mateo. Ipangaral ang kaharian ng Diyos sa kongrepi. Sa kadarating ang oras. Ngayon, bilang patunay doon sa paliwanag ni Apostol Pablo sa espiritual na pagpasok sa kaharian ng Diyos, ito pong sabi niya, Galatia chapter 3, verse 26. Ito po ay against the scribe and Pharisee doctrine. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Iso. Di ba tayo binigyan ng karapatan ng maging anak ng Diyos? Through Jesus Christ. Tulong na talaga, 326. Spiritual. Yung mga anak ng Diyos. Yan na. Galatia chapter 4, verse 5. 4 verse 5. Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagpukpok sa mga anak. Hindi yun na. Hindi yun mamatay muna ang isang tao bago niya maranasan niya. Buhay pa siya. Maranasan niya. Magmula siya sa loob, lalabas siya ngayon. Ito ang magiging standing niya, spiritual na buhay niya. Lilingkod sa Diyos. Kasi binigay siya ng karapatan ng maging anak ng Diyos. Okay. Ephesians chapter 1 verse 5. Ephesians 1:5. 1:5. Chapter 1 verse 5. Na tayo'y itinaga niya ng una pa sa pagpukpok na tulad ng mga anak sa pamamagitan ni Hesus Kristo sa ganang kanya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Yeah. Pagdating ngayon sa church, adapt ngayon ang tao sa church, yung mga tao ngayon na nakapasok sa kaharian ng Diyos at lalabas sila para i-prove nila in terms of evangelism na ipangaral niya tungkol sa kaharian ng Diyos. Okay, 2 Corinthians chapter 6 verse 18. Iti. At ako sa inyo'y maging ama at sa kayo'y maging mga anak na lalaki at babae. Sabi ng Panginoon makapangyarihan sa lahat. Sinabi ni Paul na siya ay maging ama sa Gentile niya, sa Ebanghelyo, upang ipakilala na ang Panginoon, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Yung nasa loob na pinagharian ng Diyos, sila ngayon lalabas para magpatutuo sila sa sanlibutan at ang pangangaral na tungkol sa kaharian ng Diyos. Na yung turo nila, hindi galing kung saan-saan. Hindi galing kay Martin Luther, hindi galing sa Roman Catholic, hindi galing kay Prophet Abraham, kundi galing sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan ang nakita sa loob ng kaharian ni Paul. Bago si Paul pinatay sa mukha. Oh. Sabi ng ating apostol, si Apostol Pablo, Romans chapter 8 verse 15. Romans 8:15. 15. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. 1:5. Datapwat, tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkop na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Kaya sa spiritual na paglilingkod sa Diyos, to enter the kingdom of God, wala nang takot na pairalin dito.
kundi ang pagkilala ng tao sa Diyos na makapangyarihan. Hindi espiritu ng takot ang ibigay sa kanya, kundi espiritu mula sa Diyos. Ituturo niya, nakita niya sa loob, ano ang mga sabat kay Kristo, ano ang first day of the week, ano ang mga ordinances ng Diyos, pagdating ng yearly, pagdating ng weekly, pagdating ng monthly, ituturo niya. Bakit niya ituro? Kasi nakita niya sa loob eh. Yung loob ng kaharian ng Diyos ay hindi literal, spiritual. Ibig sabihin, pag naintindihan mo, nagturo, Espiritu Santo. Ang kalaban mo, yung lumalakad ayon sa laman. Yan ang paliwanag ng Espiritu. Na kailangan lumalakad ayon sa Espiritu. Kasi sa time ng kanyang kingship time, is not by a literal time, kundi by spiritual. Kaya sa atin kung pagtitipon, sa ating pagbabahagi, sabi ng Diyos, ang mundo na nasa loob ng paghahari ng sanlibutan, sila ay makalabas. Na itong mga lumabas mula sa paghahari ng sanlibutan, sila na ngayon papasok sa pagkaalipin kay Kristo. Ang naalipin sila kay Kristo, sila ay tinuruan tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa karya ng Diyos. Sila ngayon ay lalabas. Actually, sa akin, bilang ko po ang panahon mula nung ako ay tinawag sa paglilingkod sa Diyos. 2030. So, year 2000. So, ngayon ay 2025. So, meron akong 25 years. So, sa training, merong mga 7 to 8 years na talagang kasama ang battle ko. Pagkatapos noon, naayos ang lahat ng bagay hanggang sa kasalukuyan. Mabilang mo, kung kailan tayo nag-start, actually is year 2019 yata, nag-post tayo ng mga videos sa local, international. Actually, ang unang ginawa sa atin ng Escriba, hinagdangan tayo. Diba? Tapos nagpalit tayo, humingi tayo sa Diyos kung ano ang dapat natin gamitin. At niloob ng Diyos na pagpalit natin, smooth yun. Walang hatlang. Tuloy-tuloy. Magmula noon, actually, sa mga ganong taon, hanggang ngayon, sabihin natin year 2019, Nasa 8 years na. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So, 7 years. Sabihin natin 7 years, no? So, para sa akin, parang matured na, pero sa Diyos, hindi ko alam. Kasi ang Diyos, iba ang insight ng Diyos kaysa insight natin. So, ang evangelism, meron ng ganong katagal na ginawa natin. Local, international. So, wala tayong ibang sinishare kundi perfect birth of Jesus Christ, seventh day of the week, yung first day of the week, Passover, Pentecost, the Feast of Tabernacle, and New Year. Yan. Ito po yan ang ating ini-expose sa public in terms of evangelism. So, ang order ng Matthew 6:23, seek ye first the kingdom, ito na yan. And then, righteousness, alam mo na, paano mo ituro. And then, all these things. Bakit hinuhuli ang all these things? Kasi po, pag wala siyang paghahari mula sa Diyos at tamang paglilingkod sa Panginoon, mapariwala lang ang pagkatiwala sa Kanya. Kaya maraming iba naghangad hanggang ngayon hindi makakuha kasi po, hindi pa pinagharian at hindi pa niya nakita ang Diyos. Kasi ang order ng Biblia to enter, not only to say, to enter. Iba kasi ito yung nakita mo. Nakita mo yung bahay, ang kultura, nakita mo yung laki. Ang tanong, anong meron sa loob? Ay, hindi ko alam. Ganong nangyari din. Nakasilip lang ito na. Hindi niya alam na hindi yun ang proseso. Tukso yun. Ang bigyan ng Diyos, yung nakapasok. Sabi ni Christ, ang pagpasok ni Kristo by spiritual, siya lang ang unang pumasok eh. So paano tayo makapasok? Physically.
Huwag isipin ng tao na mamatay mo siya, ilibig ng 6 feet below bago siya makapasok sa iyo. Hindi. Buhay ka pa kasi po ang pumasok doon si Kristo lang. Sa eternal life, si Christ ang papasok doon eh. So physically dito, maranasan natin. Kung enter the kingdom, physically maramdaman natin. Pero kapag hindi talaga nakita, hindi talaga napasok yun. Kaya maraming iba, lipat doon, lipat dito, lipat doon, naghahanap eh. Hindi, kahit saan ka lilipat dyan. Kapag hindi mo makita ang karaan ng Diyos, wala ka talagang makasa. Ang nakakita lang, ang nakapasok na, saka siya lalabas. So, ang sabi ng scripture, labasin natin siya. Kasi ang nangyari sa loob ng church, ang pinag-uusapan, hindi na si Kristo, nandoon na si Kristo sa labas, nag-evangelize na. Labasin natin siya. Iwanan mo yung loob, labasin natin siya. Yan ang ibig sabihin na, yung mga tinuruan sa loob ng church, lalabas ngayon. Nasa palengke, nangaral, lumabas sila ngayon. Nag-house to house, lumabas sila ngayon. Okay. Tanongin natin, biblical ba ang Sunday na first day of the week? Sunod na lang tayo, pinagis na natin yan. Ibig sabihin, mga sinungaling na evangelizer, nangaral sila, nag-encourage ng mga tao na maglingkod sa Diyos, pero pag tinanong mo sa perfect doctrine of God inside of His kingdom, hindi alam. O di mga sinungaling. Ang dami ngayon mga lasinggo, ang daming hirap ngayon iakayin sa paglilingkod sa Diyos, ang daming mga pag-ading, ang daming mga pasaway na sa kanya. Paano natin padala sa Panginoon? Walang proof. Pastor, kailangan ba paluin? Hindi. Ipakita mo lang, sabi ng Biblia, na totoong paglilingkod mo sa Diyos. Outside. Susunod na yun sa'yo. Paano susunod? Hindi natin nakita. Diba po? So yan ang problema ngayon ng maraming leader in every churches. Hopefully, tayo makatulong sa iba't ibang mga churches tungkol po dito. At tayo sa tulong ng Diyos ay hinandaan niya para patatagin, pagalingin, at ibahin na patuloy ang ating evangelism, hindi lang spiritual na pagtuturo sa YouTube, sa FB, kundi literally, marating na din yung mga lugar kung saan ang kalooban ng Diyos. So, sa ating pagtatapos, pansamantala, sa Diyos ang pinakamataas na papuri at God bless sa bawat sasabi. Praise the Lord.